Hello mga ka-virtual! So, eto na nga, sabi ko, nakapag-decide ako na i-share ko yung journey ko sa YouTube. Kala mo naman, napakatagal na nag-YouTube, no? Pang-apat na araw ko pa lamang po ngayon. I-share ko lang kung ano ang naging impact sa akin, personally, yung pagpasok ko sa larangan ng YouTube. Naging madali ba siya? Ano ba ang mga naging hakbang ko para tuluyang humakbang at pumasok sa pinto o sa mundo ni YouTube? At eto na nga, 2022 pa lang sabi ko, subukan ko mag-YouTube, no? Pasukin ko yung pagiging isang content creator. Kaso, ilang years na ang lumipas ay hindi ko pa rin siya nagagawa kasi maraming hadlang talaga, as in marami akong iniisip, wala akong mga gadgets na ganito, wala akong, baka sayang lang sa oras, sayang lang sa araw, tapos wala namang nanunood. Naunahan ako sa mga ganun. Pero sabi ko, nung 4 days na lumipas, umpisahan ko na. So, ayun na nga, inumpisahan ko. 4 na araw. 4 na araw na akong consistent sa pag-upload ng YouTube. So, eto na. Naging madali ba siya? Hindi. Kasi, alam mo yun, nanunood muna ako ng mga tips, no? Kung paano ba mag-umpisa sa YouTube, ano ba ang dapat katangian na meron ako. At meron akong napanood na nakapagbigay talaga sa akin ng push para umpisahan ang pag-YouTube. Alam mo yung salitang, kung mag-uumpisa ka sa pag-YouTube, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa para kumita ka, kundi para sa sarili mo at para sa mga viewers mo. Ano bang value ang pwede mong ma-share sa kanila? Sabi ko, oo nga no. At ano bang meron ka na pwede mong i-share sa kanila? Oo nga no. Kasi yung pera or pagkita sa YouTube, follow na lang yan eh. Parang game din ang YouTube. Na alam mo yung pasukin mo tong game na to at habang nag-i-enjoy ka dyan, kumikita ka na pala. So yun nga, sabi ko, sige, pasukin ko. Kasi gusto ko ma-enhance yung sarili ko. Gusto ko ma-enhance yung confidence ko. Gusto ko mawala kung ano man ang hiya na meron ako. So sabi ko, so nung unang araw ay ginawa ko na talaga siya. Pinush ko na. At siniset ko sa mind ko, okay, hindi para sa pera, kundi para sa akin at para sa mga manunood ko. Kaya nag-upload na ako. At tsaka, talagang totoo, no, kapag una mong upload, huwag kang mag-expect na maraming views ka agad. Kasi talagang bibigyan ka ni algorithm ng 1 view, 2 views, 10 views. Sa unang upload ko, meron lang akong 3 views yata. Tapos umangat ng 10 views. Ngayon nga ay 4 days na, siguro nasa 40 views ba or 28 views. Parang ganun. Pero hindi ako nadidismaya. Kasi nga, una pa lang, ang mindset ko ay, para naman to sa sarili ko eh. Diba? Tapos nagkaroon ako ng 25 subscribers. Hindi ko in-expect yon. Pero syempre, kahit pa paano, pinaalam ko sa friends ko na iilan na bilang lang sa daliri ko, hindi bababa dito sa 10 to. Ang pinagsabihan ko na meron akong channel. Kasi alam ko na kahit pa paano sila ay magkiklik at manunood kasi ganun ko sila kakilala. Pero hindi ko akalain na umabot sa 25 subscribers ako sa loob lamang ng 4 na araw. Hindi ko naman nakakalain yun kasi ang video kong yun ay mga turo lang or mga tips lang. Kasi sabi ko, gusto kong magturo, gusto kong magbahagi ng mga tips sa mga katulad ko na mahina ang loob para pasukin ang larangan ng YouTube. Kumbaga, ano bang naging tips ko? Ano bang mga hakbang ko kung bakit ko pinasok to? Gusto ko yung ma-share sa kanila. So, sabi ko, gagawa ako ng tutorial na YouTube channel ko. So, yun na nga ang ginawa ko. So, sabi ko, kaya kapag pala nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung hindi ka madidismaya. Oo, nag-i-expect syempre tayo, no? Huwag na tayo magplastikan, no? Syempre, nag-i-expect tayo na may manonood sa atin, may magsasubscribe sa atin, na dumami sana yung views. Nag-i-expect tayo ng ganon. Inaasahan natin. Yung gusto natin mapansin, kumbaga. Pero kapag hindi na meet yung expectation na yun, ano yung magiging response mo? Kasi ako, ang nagiging response mo, okay lang, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko eh. Alam mo yun? Na pag napapanood ko yung video kong yun, ay sabi ko, hala, kaya ko pala. Alam mo yun, ikaw mismo natutulungan ng ginagawa mo. At the same time, napakalaki at napakaganda sa pakiramdam, napakasarap sa pakiramdam na may magko-comment dun sa video mo na, ay salamat sa tips, salamat sa advice mo. Alam mo yung gano'n, nakakapagpapataba ng puso na hindi ka after sa pera, kundi after ka dun sa taong may matututunan, value ng video mo. Napakaganda sa pakiramdam talaga. Na, okay, kaya ang advice ko po sa mga baguhan at may binabalak na pasukin ang larangan ng YouTube, unahin nyo sa mindset nyo na yung value kaagad. Ano yung goal mo kung bakit mo papasukin ang pagiging isang YouTuber? Huwag lang sa pera kasi mabilis kang madismaya. Biruin mo yan. Kapag after ka sa pera, titigil ka talaga. Kasi nagbabayad ka ng internet, wala ka namang kinikita ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan at mga taon pa siguro.
Diba? Unahin natin yung, ako gagawin ko. Ako nag-enjoy lang talaga ako. Gagawin ko to kasi gusto ko gusto ko, tulad ganito, napapractice yung speaking ability ko, napapractice yung love ko or passion ko na mag-share ng mga ideas sa mga manunood ko. Excitement ako everyday na meron akong malaman. Ano kaya ang pwede kong i-share? Syempre, nanonood din ako sa mga ibang creator, kasi at doon din ako minsan kumukuha ng mga ideas nila. Kasi, pag natulungan ako ng content creator na yon, sabi ko, ay, i-share ko rin to. Hindi ko siya i-upload, i-modify ko siya ng kung ano at kung paano ko siya may apply sa sarili ko at kung paano ko siya natututunan. At yun din yung ibabahagi ko sa inyo. Nakaka-enjoy lang. Fulfilling pala yung ganito, no? Fulfilling. Huwag na natin pansinin kung may basher man, kung maaari may basher na pumasok sa channel ko or at mag-comment. Huwag na. Kung negative yung comment nila, take it as positive. Di ba? Gawin natin na kung negative yung sasabihin niya, o di, anong pwede natin gawin kung may nasabi niya yon, di ba? Wala, gawin lang natin na light ang pag-YouTube. Huwag natin pabigatin, huwag natin parang gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, madidismaya ka talaga, mabuburn out ka. Kaya yan yung iniiwasan ko. At saka kailangan pala natin dito yung consistency. Alam mo yung mag-upload ka lang ng alam mo yung makatotohanan, pati makatotohanan na talaga yung mga manunood ay talagang may kumbaga yung katotohanan na i-share mo, meron talagang impact sa buhay ng manunood. Kaya yun lang, ini-encourage ko yung mga baguhan dyan na pasukin nyo ang larangan na ito at makikita nyo kung saan kayo dadalhin ni YouTube at kung ano pa ang pwedeng. Kasi sa totoo lang, para sa akin, si YouTube yung nagpapalapas ng talent, meron ako. Siya yung nagbibigay din sa akin ng confidence. Kaya tingnan natin kung ano ang gagawin ni YouTube sa'yo. Huwag tayong magpakasira, huwag tayong magpaka-negative sa mga bagay-bagay. Kasi lahat naman nangyayari sa atin ay may dahilan yan. Lahat ng pinasok mo may dahilan. After all, it is your choice. Ano ba ang pipiliin mo sa bandang huli? Kaya maraming salamat sa panunood ng video na ito. At ito lang talaga, samahan niyo ako sa journey kong ito. Ito ay pang-4 na araw. At sana, kung nagustuhan mo yung video na to, ay paki-like, paki-heart, at paki-subscribe na din. I-share mo na din. Maraming salamat at see you po sa susunod nating video. Mag-comment ka sa baba kung ano yung naging dating sa'yo yung video na ito. See you guys! Lagi kong sasabihin sa inyo, dream it, film it, live it. Let's go!